Mahigit isang taon nang nakalipas nang dumating ang COVID-19 sa ating bansa. Marami ang nahirapan at nagdulot ito ng malaking dagok sa ating ekonomiya. Pero sa pagdating ng mga bakuna, nagbigay ito ng pag-asa sa bawat Pilipino para makabalik sa normal na pamumuhay na ating nakagisnan. Sa ating bansa, binuo ang RA 11525 o ang batas tungkol sa vaccination program. Paano nga ba ipinatutupad ang batas na ito? Bakit ito mahalaga at ano ang kailangan nating malaman tungkol dito? Ang RA 11525 o COVID-19 Vaccination Program Act of 2021 ay pinirmahan ni Pangulong Duterte noong Pebrero 26, 2021. Layunin itong pabilisin ang pagbili at siguraduhing maayos ang pag-administer ng bakuna na gagamitin laban sa COVID-19. Okay, yung RA 11525, ito yung COVID-19 Vaccination Program Act natin na naipasa ng Kongreso na napirmahan nga po ng ating Pangulo noong February this year. Yung objective nga po nitong batas para naman mabawasan at maibsan natin yung masamang impact ng COVID-19 through the procurement and the administration of safe and effective vaccines. Also, ginawa po natin na mas controlled para yung safe and effective yung pag-procure ng COVID-19 vaccines through the DOH and the NTF. Nakasaad din sa batas ang mga tungkulin ng Department of Health at National Task Force para maging maayos ang sistema at mapadali ang pagbili ng mga bakuna. Unang-una, napakalaki ng role po ng NTF sa pamumuno ni Secretary Charlie Galvez at ni Secretary Duque ng Health sa pag-procure ng vaccine. Si Secretary Galvez ang nagninegosasyon sa mga vaccine companies at si Secretary Galvez naman at si Secretary Duque ang pumipirma ng mga agreements na isasara o ifa-finalize ng national government with the vaccine companies at kasama na rin yung ibang mga parties tulad ng private sector, LGU o ng Philippine Red Cross para makabili din ng dagdag na bakuna. So napaka-importante nun sa procurement. Ikalawa, napaka-importante din ang role ng ating vaccine czar at ng NTF para sa roll-out, katulong ng DOH, ng ating mga LGUs at ng ating mga pribadong kumpanya para mas mabilis tayong makakapagbakuna ng ating mga kababayan. So lahat yan, ang NTF ang nagkukumpas o nag-lead ng rollout ng ating bakuna. Sa proseso ng vaccine procurement sa pagitan ng LGUs at private sectors, may tinatawag na tripartite agreement. Sa ilalim nito, ang LGU o ang private sector na bibili ng bakuna sa isang manufacturer ay makikipag-ugnayan muna sa national government sa pamamagitan ng DOH at NTF. Sila ay magsasama-sama at pipirma sa isang kasunduan kung saan nakapaloob ang iba-ibang impormasyon tungkol sa in-order na bakuna tulad ng presyo nito, dami ng bakuna na binili at ang delivery dates. Marahil ang iba ay nagtataka kung bakit kailangang nandoon ang national government. Unang-una, walang vaccine manufacturer ang magbebenta kung hindi through or to the national government. Bakit? Dahil lahat ng bakuna po ngayon ay wala pang commercial certificate of registration. Ibig sabihin, hindi pa po pwedeng ibenta commercially itong mga bakunang ito. Ang binibigay lang po ng mga gobyerno sa buong mundo ay tinatawag nilang Emergency Use Authority. So, walang vaccine manufacturer ang magbebenta sa isang pribadong kumpanya. Kailangan ito ay dumaan sa national government. Ikalawa, kailangan, dahil nga walang commercial certificate of registration, kailangan magbigay ng assurance ang national government ng lahat ng bansa na may indemnify nila ang mga vaccine manufacturers. Ibig sabihin, dahil wala pa nga certificate of registration ng mga bakunang ito at dahil gagamitin na natin sila under emergency circumstances, hindi pwedeng maging liable unless ito ay willful neglect or gross negligence.
nakapaloob sa ating batas ang mga vaccine companies. At ang makapagbibigay lang ng indemnification na ito ay ang national government under sa batas na pinasa ng ating Kongreso. Sa Section 10 ng batas, nakapaloob dito ang National Vaccine Indemnity Fund. Ito ay magsisilbing proteksyon ng nabakunahan kung sakaling magkaroon ng hindi inaasahang pangyayari tulad ng permanent disability o pagkamatay. Kaya nga sabi natin, itong ginawa nating indemnification fund na nagkakahalaga po ng 500 million pesos will be taken care of, or ang mag-aalang yan ay ang PhilHealth. Pero ang tinatarget lang po natin dito yung mga serious adverse effect, yung kung may namatay, kung may mga seryosong sakit. Pero yung mga mild po, hindi nakasok dito sa indemnification. Nakasaad din sa Section 11 ng batas na may exemption sa custom duties, value-added tax, excise tax, donor's tax at iba pang bayarin ang procurement, deployment at pag-administer ng COVID-19 vaccines. Ang vaccine card naman na nakasaad sa Section 12 ay ibinibigay sa lahat ng mga nabakunahan laban sa COVID-19. Dito nakasaad ang mga sumusunod. Pero importante po na meron tayo niyan para sa sarili nating kaalaman, sa sarili nating proteksyon, at yan din po ang makakasiguro na ang gobyerno para makontrol natin at monitor natin maigi ang lahat ng mga bababakuna. Para masiguro na ang implementasyon ng RA 11525 ay maayos na naipatutupad, mayroong reportorial requirement at oversight committee na magbibigay ng report kada buwan sa Kongreso. So, yung head po ng NTF, siyempre po si General Carlito Galvez, they will be submitting a monthly report to Congress para po sa implementation ng program. Tapos, i-detalye po nila rito yung mga procuring entities, yung date of delivery, yung mga ganun, yung mga number of persons inoculated at mga ibang relevant information. Para naman kami po ay nabibigyan ng notice on kung ano na nangyayari sa batas. Ang batas na ito ay ginawa upang tayo ay makabalik sa normal na pamumuhay sa pamamagitan ng bakuna. Ngunit hindi natin ito maabot kung hindi tayo makikipagtulungan sa pamahalaan. Unang-una po sa ating mga kababayan, napaka-importante po ng bakuna para magampasan na po natin itong napakabigat na hamon na hinarap natin itong nakaraang taon na. Ito po ang magiging susi sa pagbabalik natin sa normal, sa pagbabalik natin sa ating mga trabaho, sa pagbabalik natin sa ating mga mahal sa buhay, at proteksyon po para sa ating lahat. Lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na may edad na at may mga sakit. Kaya po sana huwag tayong matakot, huwag tayong mag-alala. Lahat po ng bakuna na gagamitin natin sa Pilipinas ay tested, lahat po ito ay ligtas at lahat po ito ay epektibo. Kinakailangan po natin magkaroon ng lakas ng loob para magpaturok. Tapos pag nagpaturok po tayo, we're giving ourselves, ang ating mga pamilya at ang ating mga mahal sa buhay, ang isang malaking protection against yun sa mga risk at complications ng COVID-19. So with that, we will be able to achieve herd immunity together.